Hello mga kaibigan, welcome to my vlogs, Abel Vlogs TV. At kung bago lang po kayo sa akin channel, ay huwag natin pong kalimutan mag-subscribe. Pinutin po natin ang notification bell para lagi po kayong updated sa ating video ina-upload sa ating YouTube channel. Okay mga kaibigan, tayo ay gagawa muli ng ating video tutorial ngayong araw na ito. Sana ay inyong panoorin. At kung kayo interesado ay paki-like lang po ang ating video at paki-share na rin din po sa ating mga kaibigan dyan na gustong makaalam sa ating video tutorial. Okay mga kaibigan, at ang ating tutorial nga pala ngayon ay tungkol sa ating SSS. Dahil sa marami nag-comment sa ating tutorial, sa ating nakaraang video tungkol sa SSS, kung paano i-recover ang ating account at ang password, username. Ngayon naman ay ang gagawin natin ay kung paano nga ba gamitin ang ating BPI account para makapag-loan sa ating SSS tungkol sa salary loan na kanilang gustong i-loan sa SSS. Ngayon mga kaibigan, ating ituturo kung ano yung mga dapat nating gawin para magamit natin yung ating BPI account sa ating SS online account. Okay mga kaibigan, unang paalala lang po sa ating BPI account. Ang kailangan nating gamitin sa BPI account ay meron po tayo dapat na deposit slip. Ang deposit slip po ay makukuha natin yan sa mismong BPI. Bali pupunta po kayo doon, bali maghuhulog kayo ng pera, at least 100 pesos po ang pwedeng ninyong ilagay sa deposit slip. Ito po ipapasok sa inyong account. Ito po ay over the counter. Kailangan nyo po na maghulog at least 100 pesos at sasabihin nyo lang po na gagamitin nyo po ito sa SSS online para magamit ang inyong account sa pag-avail ng salary loan. Bakit nga ba kailangan natin kumuha ng deposit slip? Ang BPI ATM card po kasi natin ay walang nakalagay doon na account number. Di po katulad ng ibang ATM card, katulad po ng Land Bank, meron po itong account number dito sa harapan niya. Kaya kailangan po natin kumuha ng deposit slip. Nandun po kasi nakalagay ang account number. At isa rin pong paalala sa ating mga kaibigan ay meron po tayong valid ID. Ngayon po ipapakita ko po mamaya kung ano po yung mga list na kailangan natin ng valid ID para magamit natin itong mga ID nito at mga kailangan natin para makapag-apply tayo ng salary loan. Okay mga kaibigan, magsimula na tayo sa ating video tutorial. Panoorin po natin ang ating gagawin. Gagamit tayo ng ating mobile cellphone. Panoorin niyo po lang ito hanggang sa matapos. Okay, let's go mga kaibigan. Let's watch. Hello mga kaibigan. Welcome to my vlogs, Abel Vlogs TV. Okay mga kaibigan, itong ating mobile cellphone. Pumunta lang tayo sa Google or anumang mga browse nating ginagamit. I-type lang po natin ang SSS at makikita po natin dyan ang kanilang website, ang sss.gov.ph. Pumunta lang po tayo sa member at makikita po natin ang portal. Nandiyan po ang user ID at password. Mag-login lang po tayo dyan. At ganito po ang makikita nyo. Meron po dyan nakalagay na notification. I-X nyo lang po yan o ignore. Mababasa po ninyo dyan sa home, member info, inquiry, benefits, loan, services, payment reference number at logout. Pupunta lang po tayo sa loan. Makikita po ninyo dyan sa screen ang applies for salary loan. Dahil salary loan po ang ating i-open, ganito po ang makikita ninyo sa inyong cellphone. Ganito nga pala mga kaibigan ang inyong makikita kapag okay na ang inyong disbursement account. Pero kung wala pa, ay pumunta lang po kayo dito sa click here, ang electronic loan disbursement. Dito nyo po i-open kung paano i-apply ang ating BPI account. At pagkatapos po niyan, makikita ninyo po dyan ang mga reminders
Mababasa nyo po lahat dyan kung ano po ang mga palatuntunan. At pag nabasa nyo na po yan, i-click nyo lang po ang circle box sa baba at ipindutin nyo lang po ang proceed. At pagkatapos po nyan, ito po ang makikita ninyo, ang disbursement account enrollment module. At makikita po ninyo dyan ang enrollment option. Ito po ay ang bank, e-wallet, RTC, CPO. Dahil BPI po ang ating gagamitin, i-click nyo lang po ang bank. Pagkatapos po ninyong mapili ito, ay ganito po ang lalabas. The bank account name should be the same as your SS register name. Please provide the correct bank account number and not the ATM card number. Kailangan nakapangalan sa iyo ang ATM card at tamang account number ang inyong ilalagay. Pagkatapos po natin mapili ang bangko, ay pupunta po tayo sa Select Bank. Makikita po natin dyan lahat ng mga bangko na pwedeng ilagay sa SSS. Ang gagawin nyo lang po ay hanapin natin po ang pangalan ng BPI. Ang nakasulat po dyan ay Bank of the Philippines Island. Kapag naklik nyo na po ang BPI, ay ganito po ang mangyayari. Pupunta lang po kayo sa bank account number. Bali, ilalagay nyo lang po dyan kung ano yung bank account number. At pagkatapos po ninyong mailagay, ay kailangan po ninyong i-confirm. Isulat po ninyo ulit sa confirm bank account number at i-double check ito kung tama. At pagkatapos po nito, pupunta po tayo sa attach supporting documents. Nandyan po ang proof of account, ID card identification of document. Ang pangatlo po ay selfie photo. Kailangan meron na po kayong lahat nito bago tayo mag-proceed. Ang unang gagawin po natin ay proof of account. Ano po ba ang mga ito? Nakalagay po dito ay ATM card with account number and name, bank certificate statement issue with the current year, foreign remittance receipt, passbook, screenshot of online mobile banking account kung meron po kayong application ng BPI, validate deposit slip. Dahil deposit slip po ang gagamitin natin, ganito po ang kanyang itsura. Nakalagay po dyan, uploaded proof of account must contain your account name, account number, and bank account. Ang maximum dapat po ng size ng picture ay 3 MB. Dito naman tayo sa ID card identification document. Dito naman po ay kailangan nyo po na mayroon kayong valid ID. Makikita nyo po sa baba ang view list of valid ID card and document. Kung gusto nyo pong malaman kung ano po yung mga valid ID, i-click nyo lang po ang view list of valid ID cards and documents. Doon nyo po makikita ang mga valid ID. Makikita ninyo po dyan ang lahat ng mga valid ID na kailangan po natin at kailangan na meron po kayo nito. Pumili lang po kayo ng isa para gamitin natin dito sa ating salary loan. Kailangan at least 3 MB rin po ang size ng ating picture dito. Ngayon naman po ay pupunta tayo sa selfie photo. Sa selfie photo naman po ay nandyan po ang instruction. Makikita nyo po dyan, upload your chest level selfie photo holding following. Kailangan nandyan po ang proof of account at valid ID, government issue, education card document. I-upload nyo lang po itong picture na malinaw. Pagkatapos po ay kailangan ay mayroong mga bawal, ang face mask, eyeglasses, kung ano po man po. At kailangan po ay naka-proper attire po tayo. Kailangan po ay at least 3 MB rin po ang sukat ng ating picture. At makikita niyo dyan ang sample ng SSS kung paano mag-sample selfie photo. Nandyan po ang kanyang ID, ang kanyang documentation. Pero dahil deposit split po ang gagamitin natin, ay ganito lang po ang sample. Nandiyan po ang aking deposit slip, ang aking valid ID, ang UMID. At kung napansin nyo po na itong picture ko ay baliktad, kailangan nyo po itong i-mirror para mabasa po ng SSS. Dapat ganito po siya para bago siya i-upload. Kapag okay na po lahat, i-browse file nyo lang po ito lahat ng mga dokumento.
na ating kailangan dito sa SSS Salary Loan. Tips ko nga pala mga kaibigan, kailangan po ang ating mga picture ay lagyan natin ng pangalan. Bawal po ang special character. Kapag okay na po ang lahat, i-click nyo lang po ang box na ibig sabihin I certified that information and documents provided are true and correct. At pagkatapos po niyan, ay ipindot nyo lang po ang enroll. Kapag na-enroll nyo po yan, maghintay lang po kayo ng email ng SSS sa inyong email account. Ganun lang po ang ating video tutorial. Maraming salamat. Okay mga kaibigan, maraming salamat sa inyong panonood sa ating video tutorial about sa SSS. Sana kayo aking natulungan sa kung paano nga ba gamitin ang ating BPay account para makapag-salary loan kayo. Mag-comment lang po sa ating comment section para lang po sa mga katanungan, at kung meron po kayong gusto pang malaman ay i-comment nyo lang po dito sa comment section para ating masagot. Ganun lang po, at maraming salamat sa mga nakapanood. Mag-subscribe lang po kayo sa ating YouTube channel, at ito po ay malaking bagay sa akin para madagdagan natin subscriber. Thank you for watching.